Namatay si Mama noong gabi ng bagyong Salome. Isang stroke, sabi ng doktor. Walang kinalaman sa bagyo, pero hindi rin hiwalay. Ang mga ganitong bagay, sabi ng tiya ko, sumasabay sa panahon. Nagbalik ako mula sa Toronto 5 araw matapos ang burol. Wala akong inabutan kundi lumang dasal, tuyong kandila at isang bahay na parang hinubaran niyang liwanag. Ang bahay ni na Mama sa San Isidro, Laguna ay isa sa mga luma. Bahay na bato, makakapal ang pader, mabigat ang hangin sa loob. Dito ako lumaki hanggang edad 9. Pagkatapos, biglang lumipat kami sa Canada. Walang kaliwanag. Ang sabi ni Mama noon, may mga bagay na hindi na dapat pinalalaki. Hindi ko na itanong kung sino o ano ang tinutukoy niya. Ngayon, ako na lang ang natira. Pagpasok ko sa bahay, unang bumungad ang malaking salamin sa pasilyo. Basag. Hindi ito bago, parang matagal nang ganyan. Pero tila may sinadya ang pagkakabasag. Paikot, parang bulaklak na may pilat sa gitna. Sa silid ni Mama, walang larawan, walang damit. Parang matagal na siyang umalis at hindi lang nitong nakaraang linggo. Ang naiwan lang ay isang kahon ng cassette tapes, label, Awit para kay Ama, at isang lumang tape recorder. May nakasulat sa masking tape, huwag patugtugin paggabi. Siyempre, pinatugtog ko. Tahimik sa una. Static. Hangin. Tapos isang tinig. Babae. Pamilyar. Maaaring si Mama. At pagkatapos ay isang himig. Isang lalabay. Mabagal. Malungkot. Hindi ko ito kilala, pero alam ko ang melodya. Isang alaala ang tumusok bigla sa utak ko. Ako, 7 taong gulang, umiiyak habang may kinanta si Mama sa dilim. Hindi ko makita ang mukha niya noon. At sa tape, narinig ko ito muli. Sa silong ng gabi, huwag ka nang umiyak. Kung naririyan na siya, di ka na magigising. Tumigil ang kanta doon. Biglang kumiskis ang tape recorder, sunabog ang static at may narinig akong tunog ng basag na salamin. Sa gabi, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa jet lag. Sa ilalim ng kisame, may kumakanta. Mahina. Parang palayo. Parang palapit. Luwabas ako ng kwarto. Walang tao. Pero sa dulong bahagi ng pasilyo, sa tabi ng basag na salamin, may isang linya ng asin sa sahig. Parang pader, parang babala. Hindi ko maalala kung bakit, pero may bahagi ng sarili kong natutong huwag tumawid sa asin. At sa salamin, sa gitna ng basag, parang may matang sumilip. Umaga, ang unang bagay na narinig ko ay ang kuliglig sa labas. Pero kakaibang tunog, mabagal, parang nilulunod. Hindi ito yung mabilis na kirik-kirik na tanda ng dapit hapon. Ito ay parang bulong, isang tiim ng tunog na walang kumpas. Bumangon ako. Nasa sahig ang asin, kumalat sa isang bahagi na parabang may gumuhit dito gamit ang paa. Ang tape recorder ay nasa tabi ng kama. Hindi ko maalala kung dinala ko ito roon.
Bumaba ako papunta sa kusina. Tahimik ang buong bahay pero parang may humihinga sa pagitan ng pader. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yun. Baka guni-guni lang, jet lag, pagod, lungkot, o may tuluyang mali sa bahay na to. Sa ilalim ng hagdan may isa pang salamin. Basag rin, pero hindi sa gitna, sa gilid. Ang punit ay parang kuko na gumuhit pababa. Isa, dalawa, tatlo. Napansin kong lahat ng salamin sa bahay ay sirang parang may gustong burahing itsura. Nang tingnan ko ang sarili ko sa basag na salamin, isang detalye ang hindi ko maipaliwanag. Ang mga mata ko ay tama, pero parang may nawawala sa pisngi, parang may puwang na hindi mahagilap ng liwanag. Pumasok si Tia sa bel kinahapunan, bitbit ang pamalengke at isang plastik ng asin. "Wala ka bang dinalang asin galing abroad?" Biro niya. Pero hindi siya tumawa. Tinampunan niya ng asin ang may basag na salamin, sabay dasal sa ilalim ng hininga. "Alin man sa kanilang naiwan, huwag mo na pong kunin ng bata." Nanigas ako. "Anong ibig mong sabihin, Tia?" Ngumiti siya, pero hindi sa akin, sa may likod ko. Wala, may mga biro lang ang matatanda." Sa sala, habang nag-aayos ako ng mga gamit ni Mama, nakakita ako ng lumang notebook na may mga pahina na may sulat kamay. Tuluyan ng kupas ang tinta sa iba, pero may pahina na malinaw pa ang sumunod. Awit para kay Ama, versikulo 2. Kung ikaw ay may mukha, huwag mo nang ipakita. Sa inang walang anyo, siya'y magagalit na. Natumigil ako. Bakit hindi ko ito maaalala? Alam kong may kanta noon, isang lalabay. Pero paulit-ulit lang yun, di ba? Wala akong natatanda ang versikulo. At kung meron man, bakit ganito ang tono? Sa gabing yun, pinilit kong huwag matulog. Pero sa bandang 2:00, bigla akong napabangon. Tumunog ang tape recorder ng kusa. Hindi ko ito pinindot. Nasa kabilang kwarto ito. Paglapit ko, umaandar na ang tape. Kung naririyan na siya, di ka na magigising. Pero may dagdag. Kung ikaw ay humarap, siya'y luluwa mula sa salamin. Tumigil ang tape. Sumabay ang pagkalabog ng kung anong bagay sa kisame. Pagtingala ko, may maliit na bitak sa kisame mula sa sulok na para bang nakisilipan. Ang bahay ay marunong magtago. Hindi ko iyon naintindihan noong bata pa ako. Akala ko, normal nang na may mga kwarto kang bawal pasukin, mga kabinet na nakapako, mga bintanang nakasemento kahit walang bagyo. Pero ngayon, mas matanda na ako, mas marunong magtanong, mas hindi matiis ang hindi alam. At sa 3 araw ng pananatili ko sa bahay, nagsimula ang bahay na magsalita pabalik. Nang inayos ko ang lumang aparador sa silid ni Mama, napansin kong masyadong manipis ang pader sa likod, parang may puwang. Tinapik ko, may tunog ng hungkag. Kinapa ko ang gilid, may lamat sa pintura. Hinila ko, nahulog ang manipis na tabla at tumambad ang isang maliit na pasilyo, parang crawl space. Madilim, mainit, amoy amag, amoy insenso, at isang bagay pa, amoy gatas na panis. May lumang altar sa loob, simpleng kahoy lang, walang rebulto. Pero sa ibabaw nito, may puting tela, gabi na ang kulay, at may bakas ng tuyong dugo. At sa tabi nito, isang lumang cassette tape,
Walang label, nakatali ng pulang sinulid, nakaipit sa isang sulat. Amara, kung binabasa mo na ito, ibig sabihin ay hindi na ako sapat na hadlang. Huwag mong sanang buksan ang tape, huwag mong ibalik ang kanta. Pirma, Maria Teresa Ramos, si Mama. Siyempre, binuksan ko. Hindi agad tumugtog. Static lang, hangin. Tapos isang matinis na tunog. Hindi kanta, hindi boses. Parang pag-iyak ng batang pilit pinayatahimik. Pero may dumaan na salita. Boses ni Mama, pero mas mababa, mas malamig. Ang awit ay hindi para sa paghili. Ito ay pangharang, pangtali. Tumigil ang tape. Nang gabing ring iyon, bumuhos ang ulan. Walang paalala ng bagyo, pero parang sinudya ng langit. Pumasok si Tia Sabel, basa, takot. May sinilip sa bintana, wala namang tao. Sinundan namin ang tulo ng tubig sa silong, at doon, sa ilalim ng lumang lamesa, may bakas ng yapak. Hindi sapatos, hindi paa, parang mga daliri, marami, paakyat. Muling tumugtog ang tape recorder kahit walang tape. Lumalabas mula sa speaker ay hindi musika, kundi pag-ungol. Parang tinig na pinipilit bumuan ng kanta pero wala ng dila. At habang tumutunog ito, unti-unting namatay ang mga ilaw, isa-isa, mula sala hanggang pasilyo hanggang kwarto. Tumigil lang ang pag-ungol nang huminto ang ulan, pero sa salamin sa banyo, isa sa iilang hindi pa basag, nakita kong may sulat sa singaw, "Huwag mo na akong kantahin." Ang mga kwento ay mas matatag kaysa sa alaala. Kahit malimot mo ang detalye, may natitira pa ring bigat. Isang porma ng takot na hindi mo maipaliwanag, pero naroon lang, nasa gilid ng dila, sa likod ng leeg, sa biglang lamig sa silid na dapat ay mainit. Noong gabing yun, hindi na ako nakatulog. Sa bawat tulog ng ulan, sa bawat galaw ng kahoy sa kisame, ang iniisip ko lang ay ang tape, ang altar, at ang sulat ni Mama. Huwag mong sanang ibalik ang kanta. Pero ano ang kanta? At bakit lahat ng matanda dito, kahit di nila sinasabi, parang alam nila? Kinaumagahan, bumisita ako kay Lola Pining, isang dating kumadrona na masapit sa pamilya namin. Ninang pa nga daw siya sa binyag ko, pero halos di ko siya maaalala. Nakatira siya sa dulo ng barangay, sa may tabing sapa kung saan wala nang maayos na kalsada. Binati niya ako agad. "Amara, anak ni Teresa?" Tumangko ako. Nagbago agad ang anyo ng mukha niya. Nawala ang ngiti. Para siyang nahulog sa panaginip na matagal na niyang tinakasan. Dinala niya ako sa loob ng kanyang bahay. Mababa ang bubong, amoy tuyong dahon at lumang kandila. "Aling kanta ang tinutukoy mo?" tanong ko. Tahimik siya. Nakatitig sa akin. Parang sinusukat kung hanggang saan na ang alam ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, bumunot siya ng lumang kwaderno mula sa baul. Nasa loob ang sulat kamay na liriko. Hindi niya ito binasa. Ipinakita lang. Pero may 3 taludtod na nakasulat sa pula. Hindi tinta, parang dugo pero tuyo. Binasa ko sa isip. Kung wala kang mukha, huwag kang maghanap. Ang salamin ay hindi para sa'yo.
Kung marinig mo ang kanta sa gabi, huwag kang sumabay, huwag kang tumingin. Ang inang walang mukha ay ina ng lahat ng itinakwil. Sa kanya lang walang salamin, sa kanya lang walang pangalan. Bumigat ang hangin sa paligid namin, parang humigop ng liwanag. "Huwag mong tapusin," sabi ni Lola Pining, halos pabulong. May isa lang na nagtangtang kumanta ng niyan ng buo. Di na siya nakita mula nung ikalawang awit. "Sinong tumuro sa inyo ng kanta?" "Mula pa sa panahon ng digmaan," bulong niya. "May mga nawawala noon, mga sanggol, mga nanay na nilalagnat na hindi bumababa. At isang gabi, may narinig silang umiyak sa ilalim ng lupa. Pero hindi sanggol, parang ina, parang wala ng dila." Pag-uwi ko, dinaanan ko ang maliit na apelya malapit sa baryo. May sira ang bintana. Sa loob, isang kandila lang ang naiwan, umiilaw pa. Walang pari, walang misa. Pero may isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng altar. Nakaputing manipis. Di ko makita ang mukha niya. Nakatalikod. Nang lumapit ako, bigla siyang tumingin. Walang mukha, walang mata, walang ilong, walang bibig. Tumayo ako, tumakbo. Nang makabalik sa bahay, sinuri ko agad ang salamin sa banyo. Basag na. At sa sahig, may iniwang sulat gamit ang abo. "Kaya mong kantahin, pero kaya mo bang itigil?" Ang bahay ay hindi na matahimik. Simula nang bumisita ako kay Lola Pining, tila may nagising na hindi na muling natulog. May tunog na sa ilalim ng sahig. Minsan mahina, parang garalgal na huni ng kuliglig. Pero minsan malinaw na malinaw. Kung wala kang mukha, huwag kang maghanap. Hindi ako kumakanta, wala ring tao. Pero naririnig ko ito mula sa mismong tabla ng bahay, sa ilalim ng kama, sa gilid ng dingding. Para bang ang bahay mismo ang nag-aawit. Hindi ako pwedeng umalis. Sa kung anong dahilan, pakiramdam ko ay may iniiwan akong hindi pwedeng ipamana sa iba. May bahaging ayaw kong ulitin ang ginawa ni Mama, ang umalis ng may tinatagong lihim. Kaya sinimulan kong halukin ang lumang bahagi ng bahay. Sa ilalim ng hagdan may lumang aparador. Hinila ko ito at sa likod may trapdoor. Walang lock, parang hindi nilayon na isarado. Bumaba ako gamit ang flashlight. Amoy alimuom, basang putik at luma. Hindi lang luma bilang amoy, kundi parang may presensya ng panahong hindi dapat nariyan. Ang sahig ay lupa, hindi semento. Sa gitna may hukay, hindi malalim pero malinaw na sinadyang hukayin. At sa ilalim nito may kahon, binalot ng tela, puting-puti pero may batik ng kulay itim. Hawak ko na ito nang may narinig akong boses mula sa ibabaw ng trapdoor. Boses ni Mama, pero matagal na siyang patay. "Anak, wag mo na. Hindi mo kailangang malaman." Napakapit ako sa kahon. Tumigil ako sa paghinga. Lumamig ang hangin at may tunog ng paa na dumadasod sa hagdan. Mabagal, mabigat.
Tumitig ako sa trapdoor. Sarado na, pero wala naman akong isinara. Pagbalik ko sa taas, gabi na pala ako. Ilang oras din pala akong nandoon. Sa mesa, may mainit na tasa ng tsaa. At sa tabi nito, isang lumang larawang hindi ko nakita dati. Nasa larawan si Mama, bata pa. Katabi nila si Lola Pining at sa likod nila isang babaeng nakaputi, malabo ang muka. Sa likod ng larawan may sulat kamay na linya. Bago pa nila ito kantahin, siya na ang ina ng mga iniiwan. Kagabihan, habang natutulog ako, may gumapang sa ilalim ng kama ko. Hindi ko ito nakita, pero naramdaman ko. Mabigat ang hangin, huminto ang kulog, walang ingay, maliban sa kung maririnig mo ang kanta sa gabi. Hindi ito nanggaling sa labas, hindi sa bahay, kundi sa loob ko. Tila ako ang inaawitan. Paggising ko, may dugo sa ilalim ng kuko ko at ang lalamunan ko'y tuyo, parang ako'y sumigaw buong gabi. Pero walang nakarinig. At ang tape recorder, kahit walang baterya, ay muling tumugtog. Ang inang walang mukha ay ina ng lahat ng itinakwil. Hindi ko na alam kung alin ang akin at alin ang naipamana. Nang magising ako kinabukasan, wala ako sa kama. Nakaupo ako sa harap ng altar, hawak ang rosaryo ni Mama at basang-basa ang palad ko sa tubig. Pero hindi pawis, mabaho, malansa. Parang tubig ng ilog na hindi gumagalaw. At ang pinakakakatuwa, may mga salitang isinulat sa salamin gamit ang daliri ko. Kayo ang naglimot, kami ang natira. Nagpunta akong muli sa ilalim ng bahay. Inilabas ko ang kahon na nahukay ko. Hindi ko ito binuksan noong una, pero ngayon, hindi ko na kayang pigilan. Sa loob ng kahon, isang lumang manika na walang mata, walang bibig, walang mukha. Isang punit na panyo na may borda. Ikaw ang salin, hindi ang simula. At isang sulat na hindi akin ang sulat kamay, pero nakapangalan sa akin. Amara, ikaw ang daluyan. Di ka dapat bumalik. Ang awit ay may huli, at ikaw ang tinig na iyon. Hindi ko matandaan kung kailan ko sinimulang pagkanta. Minsan kapag nagluluto ako, minsan kapag naliligo. Hindi ko sinasadya. Pero lumalabas na lang sa bibig ko ang mga linya na parang minimemorya ko mula pagkabata. Ang inang walang mukha ay naglalakad sa basang lupa. Hindi yung kasama sa kahit anong bahagi ng kanta na sinabi ni Lola Pining. Hindi pa. Sinubukan kong magsaliksik sa lumang municipal library. Walang tala tungkol sa kanta. Pero may isang artikulo noong 1973. Isang bahay sa parehong barangay sinunog ng mga residente dahil daw may minaawit sa gabi na hindi pwedeng matapos. 3 bata ang nawawala. May larawan sa artikulo, ang bahay, ang abo. At sa gilid, isang babae sa puting duster, nakatarikod, wala ring mukha. Sa caption, hindi siya nakikilala ng mga tao, pero palaging may umaawit kapag siya'y dumarating. Pagbalik ko sa bahay, may mga bagong ukit sa sahig. Parang bata ang gumawa, maliliit na guhit. Isang bilog na walang mukhang mukha, 3 tuldok sa itaas.
Tila mata na walang tingin at mga titik, awit mo na rin. Napaupo ako, napaiyak, hindi sa takot kundi sa pagkapagod, sa pakiramdam na hindi ko na maiiba ang sarili ko mula sa kung anong sinusundan ko. Kagabihan, may dumaan sa labas ng bahay. Narinig ko ang yabag. Huminto ito mismong sa tapat ng bintana. Hindi ako lumapit. Pero narinig ko ang mabagal, basag na tinig. Ano ang huling linya, Amara? Hindi ko sumagot. Pero ang bibig ko, kumilos mag-isa. Pag tinapos mo ang kanta, wala nang babalikan. Hindi ko alam kung kailan ito dinala o kung sino ang naglagay. Pero paggising ko isang madaling araw, sumilip ako sa bintana ng kusina at nakita ko ito. Isang salaming may lumang kahoy na frame, nakatayo sa gitna ng bakuran, parang altar. Walang sino man sa paligid, walang bakas ng yabag sa damuhan. At ang salamin, hindi nito sinasalamin ang bahay. Sinasalamin nito ang ibang bahay. Isang bahay na mas luma, gawa sa kawayan, may mga tela sa bintana. May lumang upuan na hindi ko kailanman nakita rito. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin, pero hindi ako ito. Ang refleksyon ko ay may dugo ang palad at nakangiti. Hindi ako nungiti. Tumakbo ako palabas, dumiretso sa salamin. Wala itong refleksyon pag nakaharap. Pero pag lumayo ako, bumabalik. At sa bawat paglingon, mas lumalapit ang refleksyon sa loob ng ibang bahay. Hanggang sa isang araw, ang nakikita ko na lang ay ang mukha nito. Isang babaeng walang mukhak. Hindi blanko. Hindi din dunuguan. Walang laman, parang napunit at tinanggal, isang guwang na humihinga. Simula noon, may naglalakad na sa itaas kapag ako'y nasa kusina. Tila may kasama na ako sa bahay kahit hindi ko nakikita. Isang gabi, habang kumakain ako mag-isa, biglang tumunog ang antigong radyo sa sala. Kahit patay na ito mula pa nung bumalik ako. At ang kanta, kung wala kang mukha, huwag kang maghanap. Pag-ibig na inarugay ay di mo matatanggap. Nanginginig ang tinig, hindi boses ng bata, hindi rin matanda. Parang akin. Pumunta ako sa kwarto ni Mama. Ilang araw ko na siyang naalala sa panaginip, pero laging nakatalikod. At sa bawat panaginip, may sinasabi siyang hindi ko marinit ng buo. Sa ilalim ng kama niya, may lumang notebook. May mga pahina itong walang sulat, maliban sa isang linya, ulit-ulit. Hindi siya dapat tawagin. Hindi siya dapat tugunan. Hindi siya dapat awitan pabalik. Pero sa pinakahuling pahina, nakasulat ang buong lalabay. Buo na, hindi putol. At may ika-4 na stanza. Hindi ko maalala na natutunan ito. Pero habang binabasa ko, nararamdaman ko ang tono sa dibdib ko. Parang ako ang gumawa nito. Parang sa akin ito mula pa noon. Kung awit mo'y pakinggan sa gabi, huwag sasagot, huwag babanggit. Ngunit kung ito'y matapos sa huli, isa ka ng anak ng walang iniibig. Kagabi, nagdadasal ako habang sinisilip ang salamin sa bintana. Wala na ito. Ngulit sa mismong refleksyon ng bintana, may babaeng puti ang suot, nakatayo sa likod ko, walang mukha at humahawak sa balikat ko.
Hindi ako makasigaw. Hindi ko na maalala ang sarili kong mukha. Hindi ko na nilabanan. Sa una, nagdasal ako. Sumigaw. Nagpakulong sa loob ng banyo. Tinakpa ng mga tainga ko ng unan kapag naririnig ko ang tinig mula sa silong. Pero nang tumigil ang lahat, ang yabag, ang salamin, ang mga refleksyong hindi sa akin, doon ako natakot ng husto. Kasi alam kong hindi yon wakas. Pahinga lang. Huminga lang siya. At ngayon, handa na siyang bumalik. Noong gabing yun, habang pinupunasan ko ang salamin sa kwarto, napansin kong may nakasulat mula sa likod na kumpleto na ang kanta. Naghihintay na ang huli. At sa mismong sandaling yun, narinig ko ito. Isang tinig na tulad ng akin mula sa labas ng bahay, kumakanta. Buong lalabay, buo, walang sablay, walang patlang, na para bang hindi ito alala kundi pag-uuwi. Lumabas ako, gabi, walang buwan, hangin lang at amoy ng alimuom. Sa likod bahay, may nakatayong babae. Puting-puti ang damit, basang-basa ang laylayan, wala siyang sapin sa paa pero tila hindi siya nadudumihan. At ang mukha niya, wala. Hindi blanko, hindi rin itim. Isang guwang, parang sinusupsup ang liwanag. Pero mula sa kanya lumalabas ang tinig. Ako. Gusto kong tumakbo. Pero may naramdaman akong hangin sa bato ko. May nakatayo rin sa likod ko. Sa loob ng bahay, may umuugong. Hindi tinig, isang alingaw-ngaw, tulad ng pagyugog ng kahoy sa kawalan ng hangin, tulad ng halakhak ng sanggol na matagal nang nawala. Sumunod akong gumalaw. Hindi ko alam kung ako'y lumapit o siya ang lumapit. Pero naramdaman kong hawak niya na ang kamay ko. At kahit wala siyang mukha, nararamdaman kong nakatingin siya sa akin. At ang awit, hindi na lang siyang umaawit. Kaming dalawa na. Sabay, harmonia. Ang mga salitang dating kong kinatatakutan, ngayon ay natural na lumalabas sa labi ko. Hindi ko alam kung ako pa rin ito. Pero alam kong hindi ako nag-iisa. Bumalik ako sa loob. Tahimik. Parang walang nangyari. Sa mesa, may papel. Walang nagsabi kung paano ito dumating. Pero ang sulat kamay, ngayon pamilyar na ngayon ay naiawit mo na. Maligayang pagbalik, Amara. Ang mga walang mukha ay muling kikilala. Hindi ako natulog. Hindi rin ako natakot. Tahimik ang paligid. Tahimik din ang loob ko. Pero sa likod ng katahimikan, isang ingay ang unti-unting bumabalik. Tulad ng pagyugog ng duyan sa kawalan ng hangin. Tulad ng halakhak ng sanggol na matagal nang nawala. May mga araw na hindi ko na maaalala kung nagsalita ako. Kung ako ba ang nagsabi ng isang bagay o narinig ko lang itong sinambit ng iba. Parang may manipis na belo sa pagitan ng isip ko at ng mga nangyayari. Isang araw,
Nagising ako na basa ang paanan ko. Kahit hindi umulan, kahit sarado ang lahat ng bintana, may mga yapak sa loob ng bahay. Hindi akin, hindi rin ng bisita. Maliliit na bakas. Paa ng bata. Nang bumisita ang pinsan kong si Rina, tinanong niya agad, "Amara, sino yung batang nakasilip sa likod mo kanina?" Napalingon ako. "Walang tao. Yung nakaputi, yung may hawak na parang panyo. Ang lungkot ng mukha. Wala akong kasama dito." "Hindi, naroon siya. Hanggang ngayon, nararamdaman ko." Tumahimik kami. Sa kusina, bumukas mag-isa ang gripo. Hindi tumalsik, dumadaloy lang. Parang may naguhugas ng kamay na hindi nakikita. Si Rina umalis bago magdilim. Hindi siya nagpaalam. Nagsimula ang pagkakalas ng sarili sa mga maliliit na bagay, tulad ng paglalakad sa paligid ng bahay pero hindi maalala kung bakit. Pagsasalita sa dilim, sa tinig ng sariling ina, kahit matagal na siyang patay. Pagsusulat ng mga salita na hindi mo kilala, pero alam mong tama ang baybay. Tulad nito, "Kina, ina, na alingaw-ngaw, lahat ng tinig ay babalik." Isang hating gabi, may narinig akong pagkakanta sa tapat ng bahay. Mababang tinig, babae. Hindi bata, hindi matanda. Hinihila ang himig, parang inaawit mula sa loob ng isang balloon. Lumabas ako. Sa kalsada, may 3 batang nakaupo sa gitna ng aspalto. Hawak-hawak nila ang kamay ng isa't isa at sabay-sabay silang kumakanta ng lalabay na hindi ko itinuro. Alam nila ito, pero hindi nila ako nakita. O baka hindi na nila ako nakilala. Nagbalik ako sa kwarto ko. Sa salamin, hindi na ako kumikilos kasabay ng katawan ko. Minsan, nauuna siya. Minsan nakatingin siya sa ibang direksyon. Minsan, nakangiti siya habang umiiyak ako. Naisip ko, baka hindi ako nawawala. Baka binubuo lang akong muli. Hindi na bilang Amara, kundi bilang babaeng walang mukha, may tinig na hindi kanya at kantang na hindi natatapos. Ang bahay ngayon ay parang dibdib ng isang natutulog na nilalang. Humihinga ito, lumalagitik, bumubulong. Sa mga sulok, naririnig ko ang sarili kong pangalan. Amara, anak ng alingaw-ngaw, pakinggan mo kami.
Sa ilalim ng hagdan, may lumang duyang. Hindi ko maalala kung sino ang unang nitong ginamit. Pero ngayon ay ito'y gumagalaw at sa bawat indayog ay isang bagong tinig ang humahalo sa hangin. Noong umagang yun, wala nang ibang tunog sa paligid, kundi ang mga kuliglig. Wala ng aso, wala ng tricycle, walang radyo. Pati ang mga poste, hindi na nag-iilaw. Hindi dahil sira, kundi parang ayaw na nilang makakita. Sa harap ng bahay, may babae. Oh, siya na naman. Hindi ko alam kung bumabalik siya o kung ako ang paalis. Pero may hawak siyang bagay ngayon. Isang tela, kulay pilak. May burdang mga titik na hindi ko mabasa. Naglakad ako palapit. Hindi ko siya pinigilan. Hindi rin siya lumapit. Ang kantay naririnig ko sa hangin, pero wala nang kumakanta. Parang sumisingaw na lang ito mula sa lupa. Alam kong ito na ang huli. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko, tulad ng huling hinga ng isang matanda na inalagaan mo buong buhay mo, at sa wakas, tumigil na rin. Pero bago ako makalapit sa babae, naramdaman kong may humawak sa kamay ko. Maliit na kamay, malamig. Paglingon ko, ako yun. Isang batang bersyon ng sarili kong nakakayaak. Nanganaatog, may sugat sa tuhod. Ayokong kantahin, ate. Ayoko na po. Gusto ko siyang yakapin. Yakapin ang batang ako na walang muwang, na walang ginawa kundi sumunod sa tinuro ng matatanda. Umawit ng mga kantang hindi na uunawaan. Pero nang tumingin ako muli, wala na siya. Sa lugar niya, ang duyan. Umiindak. May laman. Isang sanggol, balot sa puting kumot. At mula sa kanya, mula sa mismong sanggol, naririnig ko ang awit. Buo, malinaw, at ang tinig ay tinig ko. Lumingon ako sa babae. Ngayon, mayroon na siyang mukha. Hindi ito pamilyar. Hindi ito sa sarili kong alaala. Pero alam kong mukha ito ng bawat kwentong hindi sineryoso. Mukha ng lola mong pinawanan, ng matandang binansagang baliw, ng batang pinilit umawit ng kantang pinagsawaan na. Hindi ito sumpa, pamana ito. Para saan? Para maalala. Pero sino ako? Tanong ko. Tinig ko ay nanginginig. Ngumiti siya. Ikaw ang huling bersikulo. At habang may makikinig sa iyo, hindi kami mawawala. Pumikit ako. Huminga. At sa huling beses, kinanta ko ang lalabay. Hindi dahil sa takot, hindi para matapos, kundi dahil ito na lang ang natitirang totoo. Ngayon, wala na ang bahay, wala na rin ako sa dating anyo. Pero kung minsan, sa hating gabi, kapag ang hangin ay amoy insenso at ang lupa'y basa kahit walang ulan, may maririnig kang awit. Mula sa kwarto ng matagal nang abandonadong bahay, mula sa gubat na hindi na iginuguhit sa mapa, mula sa bibig ng batang hindi mo kilala pero alam ang tono ng kanta mo. At kapag narinig mo ito, huwag kang sumabay. Kasi ang huling bersikulo,
para sa'yo.